Talo kasi tayo na maganda lang. Gusto ng mga lalaki iyong magaling sa kama. Ani L. Warren na nagpatigil sa akin. Required ba na magaling sa kama para mahalin ka ng lalaki? Sa bagay, hindi ko napigilang magkomento. Feeling ko tuloy tunog bitter ang tono ko. Nakita ko ang galit na mukha ni Alwin. Akala ko magre-react siya pero hindi siya umimik. So, kailangan talagang magaling sa kama? Naiisip ko tuloy na baka magaling si Pia. Erase. Erase. Natahimik ako. Sa tingin mo, sir, bilang isang lalaki, bakit hindi kayo makontento sa iisang babae lang? Kailangan ba iba-iba at sabay? Sabay tanong ni Alwar na tila gigil na gigil. Tinignan ko ang reaksyon ni Alwin, gusto kung marinig ang sagot niya. You love the wrong guy, sagot ni Alwin. Yeah. Gaya ko, maling lalaki ang minahal ko. Nang matapos ang lunch ay hindi pa din umalis si Alwin. Ayaw niyang umalis kahit pinagtatabuyan ko na siya. Pinagpipilitan niya na siya daw ang mag-train sa akin sa pagpapatakbo sa kumpanya. Hindi na ako nakipagtalo pa lalo na at matatag ang desisyon niya. If I know, ginawa lang niya iyon para makasama ako araw-araw. I sighed the thought. Umaasa ka na naman. Hindi ba't galing dito si Pia kanina? Pinagbabantaan ka pa na tigilan mo sila. Paalala ng aking utak. Nakaupo pa din ako sa couch kung saan ako nakaupo kaninang kumain kami. Hawak ko ang papeles sa aking kamay at pilit iniintindi ang mga nakasulat rito. Si Alwin naman ay sa tapat ko pa din. Nakaupo habang seryosong pinaghihiwalay ang mga papeles. Naalala ko pa noon habang tinuturuan niya ako. Ayan ka na naman, Pauline, saway ng isip ko. Nakatingin lang ako sa kanya ng angat siya ng tingin. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya kaya naman mabilis kong tinaas ang papel upang maitago ang mukha ko. Narinig ko siyang nangisi. I miss you, mahina niyang sambit. I rolled my eyes. There was a moment of silence between us. I can hear his sigh almost every minute. Tinigil ko ang pagbabasa ng papeles dahil masyado akong nadidistract sa presensya niya. Bakit mo binitawan ang pagpapatakbo ng kumpanya? Tanong ko nang hindi na ako nakatiis. Wala akong interes sa kumpanya niyo. Kaya ko lang naman noon sinalo dahil asawa mo na ako. Nakiusap din ang daddy mo na ako na muna ang manage habang hindi ka pa nakakatapos. Anya. I wanted to throw some questions to him. Suddenly, I wanted to know everything. I wanted to hear his side. But I am not yet ready to face it. I am not ready to get hurt. Again. Oh, my God. Did I just thought of having him back in my life? Sa years ka ba tumira sa mga nakaraang taon? Tanong niya. Tinitigan ko siya ng ilang segundo bago ako tumango. Ang galing mong magtago, Anya. Ayaw kung mapunta sa nakaraan ang topic namin dahil pakiramdam ko nag-umapaw ang emosyon na nararamdaman ko ngayon. Buti at okay lang sa fiancé mo na kasama mo ako. I asked him instead. Kumunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. I don't have a fiancé, sagot niya. Talaga? Ang aga nga niyang sumugod dito para sabihing tigilan ko ang fiancé niya. Bulalas ko. She did that? Tanong niya na akala mo hindi makapaniwala na ginawa iyon ni Pia. Anong tingin niya sa babaeng iyon? Anghel. Deni pa. Nakipagtitigan ako sa kanya. Stop being so insecure, Amaras. Montenegro, Anya.
I am not insecure. And it's Gutierrez. Alma Montenegro, pagtatama ko. Yeah. Who gave you the permission to use your maiden name? He asked in a serious tone. Mukhang hindi ka na din nakibalita pa. Noong umalis ka, hindi mo man lang ako naisipang kumustahin sa mga kamag-anak mo. Talagang kinalimutan mo na ako asked. He looked so disappointed. Tell me, hindi mo ba ni-process ang annulment? Tanong ko. Mumisi siya sa akin na nagpakulo ng dugo ko. Pinaglalaroan ba niya ako? Bakit? I asked in annoyance. Simple. I wanted to keep you, he answered. I closed my eyes and suddenly felt a pang of pain on my chest. You are still my wife, wifey, he said that. Makes my chest itches even more. I wanted to see her. I wanted to punch him. I felt like I have been played all these years. I can barely recall how he treated me back then. How he insulted me with his words. How he tells me that he wanted to annul our marriage just to be with his girlfriend. And now, here he is, saying that he loves me. I don't want to be your wife anymore, Alma Montenegro, as stated in a hard tone. I don't have plans of putting an end to our marriage, he replied. There are so many grounds for an annulment. And he asked as if I am ignorant with the law. First, it was a fixed marriage. That's a ground for annulment, I said. I can see how his jaw tightened. But, we both agreed in the end, right? He asked with a smirk on his face. I rolled my eyes. Second, I forced you to marry me. Pinikot kita, I said. But, you didn't force me to marry you. I was the one who called the judge so we could marry immediately, he reasoned. Out. There was seconds of silence again. Iisip ako ng mga pwede kong idahilan para sa annulment. I can see how he lost his cool and started to get irritated. Don't act as if you didn't wanted me so bad, he shouted. That was before. Now everything has changed. I shouted back. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Wife, baka hindi ko mapigil ang sarili ko. Hindi ubra yung pagpapakipot mo sa gagawin ko sayo. Anong ibig niyang sabihin? Namula ang pisngi ko. Masyado na. Namang malaswa ang pumasok sa utak ko. He plastered a satisfying smirk on his face. Sa ayaw at sa gusto mo. Simula ngayon. Sa bahay na natin uli tayo titira, sabi niya. Cecilia is with you these years, am I? Right, putol niya sa sasabihin ko sana. Natigilan ako. I will keep your secret. In return, you will live with me under one roof. She's your fiancé. Anong plano mong gawin sa amin, ha? Singhal ko. Bumuntong hininga siya at tinitigan ako. I already said that she's not a fiancé. Hindi na. I wanted to confirm. Kung hindi naman pala, bakit wala kang ginawa noong may lumabas na issue? Tanong ko. Bakit wala kang ginawa ng in-announce? Niya sa lahat na sinira ko ang pagmamahalan nyo. So, did she lie back there? Kaya ka ba nagpa siya na iwan ako dahil doon? Kaya ka nagpa-interview? Tanong niya. Oh. I wanted to clear my name. I wanted to make things right. Make things right, be why leaving me? Tanong niya sa malungkot na tono. Pareho kaming emotional. Kaunti na lang at bubuhos na.
ang mga nangingilid naming mga luha. Nag-iwas ako ng tingin sa kapinunasan. Ang tumakas na luha mula sa aking mga mata. Mahal niya talaga ako. I can see it, I can feel it. He's acting like he can't live without me. Like he's so desperate for me. Dapat. Masaya ako, di ba? Pero may anak sila. May anak sila ni Tia. Wika ng kabilang isip ko. May anak din kayo, Angwa Mind answered me. Back. If I will take him back and give our marriage a chance, will he fight for me this time? Hindi na ako pwedeng magpadalos-dalos na naman. Kailangang mawala muna sa landas ko si Tia. Kailangan kong tawagan ang private investigator para tanungin kung ano ang natuklasan niya tungkol kay Tia. Tiyak na makikipagmatigasan sa akin ang babaeng iyon. Gagamitin niya ang bata. Ay chamamam, anak ba? Talaga yon ni Alwin. Kung anak niya nga, ano ang gagawin ko? Marahas akong bumuntong hininga. I feel so exhausted already. Kapag ikaw pinagluloko mo talaga ako. Alwin, lalayasan na naman kita at hanggang sa nabubuhay ako hindi mo malalaman na may anak tayo. Speaking of Amora, kailangan ko din pala munang magpaalam sa anak ko na mawawala ako ng ilang araw. I will tell her about her daddy soon. Hindi. Muna sa ngayon dahil sisiguraduhin ko. Muna na maaayos na ang lahat. Dapat. Wala nang maging problema, yung wala nang hadlang pa sa relasyon namin ni Alwin. At kapag ayos na ang lahat sasabihin ko na kay Amora ang tungkol sa kanyang daddy. Magiging masaya ang anak ko kapag nangyari iyon. Magkakaroon na siya ng kumpletong pamilya. Ilang minuto ang nagdaan at nanatili. Kaming walang imik. Hindi ko matagalan. Ang mga titig niya sa akin. Are you thinking of how you can escape from me again, wife? Tanong niya. Ang layo na nang naisip ng lalaki na to, hindi ba? Dapat nag-iisip siya ngayon kung paano ako suyuin. You bet, wika ko para inisin siya. Nagdilim ang mukha niya kasabay ng igting ng kanyang panga. Paano naman ako tataka sa'yo? You're blackmailing me. Inirapan ko siya. Magsasalita na sana siya nang tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya ang screen ng kanyang cellphone at bumuntong. Hininga. Mukhang galing sa kumpanya niya ang tawag. Tungkol sa mga dokumento na kailangan niyang mapirmahan. Sa akin lang ang tingin niya habang nakikipag-usap sa cellphone hanggang sa matapos ang tawag. I need to go. Papapuntahin ko na lang. Driver dito para may masakyan kapag uwi ng bahay natin. May diin ang pagkakabigkas niya sa pag-uwi sa bahay natin. Bahay natin. Ang sarap naman sa tenga. Parang kailan lang noong araw na nagpirmahan kami ng marriage certificate. Hindi niya ako trinato bilang asawa. Wala akong halaga sa kanya. He even treats me as a servant. He let me sleep in the maid's quarter. Heto na naman ako sa pag-overthink. Kung iyon lagi ang iisipin ko, ako lang din ang mahihirapan. May dala akong sasakyan. At isa pa, magpapaalam muna ako kina mommy at daddy, wika ko. Tinitigan niya ako ng ilang minuto. Hindi kita tatakasan, okay? Tinaasan ko pa siya ng kilay. Bumuntong hininga siya bago tumango. Okay. Don't ever tiawa, wife, Anya. Tila. Takot ang itsura niya ngayon pero pinipilit niyang pinapatatag ang kanyang mukha upang sindakin ako. Nakaramdam ako ng pagkaawa sa kanya. I feel the urge to hug and utter some words.
of assurance. Assure him that I won't escape nor leave him. I won't ever do it not until he give me assurance first. Kung takot man siya, mas takot ako na. Masaktan na naman. I want him to prove his sincerity to me. Tumayo na siya at humakbang palapit sa akin. Bigla akong naalarma kaya naman. Halos patalon akong tumayo. Don't you ever tiawa, banta ko sa kanya. Hinarang ko pa ang dalawang kamay ko upang huwag niya akong lapitan. Natawa siya sa ginawa ko. I just want us to exchange numbers, anya at natawa. Did you think that I will kiss you, he asked playfully. Bahagya pa niyang dinilaan ang labi niya. Napatulala ako dahil tila ba nag-slow mo ang lahat. Napalunok ako ng makailang beses. Ngumisi siya habang nakatitig sa awang. Kung bibig, kinagat pa niya ang kanyang pang-ibabang labi, tila batang tinatakam. This guy is really a flirt. Inabot niya sa akin ang cellphone niya upang maitipa ko ang numero ko. Pag tingin ko sa screen ay laking gulat ko na. Picture naming dalawa ang nakalagay sa kanyang lock screen. Picture namin ito sa Sambawan. Kunwari hindi ako apektado. Password, sabi ko at inabot sa kanya ang cellphone niya. Hindi niya ito kinuha. Sa halip ay dinikta niya ang bawat titik ng password niya. Kaya he spell mo name. Nakaramdam ako ng kagalakan pero sinikap kong huwag ipakita sa kanya. Unang araw pa lang siya sa panunuyo niya, hindi pwedeng bumigay agad. Pagkatapos kong matipa ang numero ko, ay inabot ko na pabalik sa kanya ang phone niya.